kung papasok ka sa aqua, actually, malaking kapital nilalaan natin dyan. Pero, sabi ko nga sa iyo, tawag dito, meron na tayong pamamaraan na kahit tayo nag-aalaga ng ganito, ginagawa natin na hindi lalaki ang ating kapital dahil ang malaki dito yung yes, ang pinakamura ngayon Joseph is 1,050. Pero ano po per stock po? Yes, 25 kilos lang. So, meron ka nakikita yan. Opo. Ano yan? Parang organic, no? Opo. Yan. Isa sa mga pamamaraan natin yan. Pero nagiging pagkain din ang isda. Nagiging pagkain din po. Yes. Para hindi lalaki yung ano natin gastos. Opo. Tapos nagtanong ka sa kangkong. Opo. Ano yan kamo? Opo. Hindi ko po kasi natakangkong po pala eh. Kangkong yan. So, ibig sabihin, pagkain pa rin. Pagkain. Kinakain din po ng mga laging sila. Yes. Kahit nakikita mo yung nakaumpok siya Opo. sa gitna, Kangkong po yung mga. ipunin mo yun. Pag naipon mo yun, parang dun sa ilalim matutunaw yun. Kinakain ng Doon po isda. yung kinakain nila. Bali yung buong kangkong po kakainin po nila. Hindi naman niya kakainin na sariwa yan. Parang ano lang yun, natutunaw Pag na. natutunaw po. O yung kakainin ng isda yan sa ilalim. Doon po yung kinakain nila. May pamamaraan, may proseso naman yan. Opo. Hindi lang nang pag nilagay mo yung kangkong dyan, kakainin lang ano, hindi naman. Parang tayo din yan. Yung pagkain, niluluto natin. Parang gano'n lang. Parang ako. Ganun lang kasimple. Parang yan. Hindi mo naman porket may organic ka, hindi. Anong proseso yung May organic? proseso po. May proseso yan, di ba? Pero pagkain pa rin siya. Yung ano po tayo, yung magkano po yung nagastos sa starting capital niya po? Estimated lang po. Bigyan ko kayo ng mga ideya, no? Opo. Yan, nasa libro yan. Tinuturo kasi natin dyan. Sa 1 hektarya, pag tayo nagtuturo, ilagay mo sa 1 hektarya. Opo. Tapos kung gusto mo mag-wide nun, times ka na lang, no? Opo. Sa 1 hektarya, kung tilapia ang pinag-uusapan natin, marami, tapos ano pa, nangangailangan din tayo ng ano dyan, parang pan preparation, halimbawa dito, umpisa mo sa iyo, pag starting mo rito, pinatuyo mo, so ibig sabihin, minsan naglalagay ka ng apog dyan. Yung apog po sir, ano po yung apog? Apog, yun na yung tinatawag na lime. Lime po. Oo. So, sa 1 hektarya, pwede kang gumamit ng ano doon. Minsan, talagang ano, yung tutor, pwede minsan gumagamit sa recommendation, 10, 8. Pero di mapwede rin sa 1 hektarya. Binibili din yun. Yung apog po na yun, ano pong naitutulong sa... Yun, parang man-neutralize. Para man-neutralize ang iyong farm. Kung may acid yung ano, lupa po? yes, ang lupa. Para pag naglagay ka ng, for example, mapapalay man yan o mapaisda, ay lilitaw dun, nakakondisyon yung lupa. Ibig sabihin, malaking porsyento kung sa isda, malaking porsyento ang survival ng isda mo. Sa halaman naman, gaganda ang halaman mo kasi maganda po yung lupa. yes, nakakondisyon. Yung ano po yung paraan ninyo para mapatay po yung, kunwari po, farm preparation, papatuyuin muna po yung lupa, di ba? Okay. Tapos gagawin nyo pong pan. Ano po yung mga ginagawa nyo na paraan para mapatay po yung peste sa lupa? May peste po ba? Marami. Marami tayong mga peste sa, kung sa aqua, sasagutin kita, ang peste sa aqua ay parang yung dalag. Marami yung mga
pawikan, Opo. janitor. Ang ginagawa natin doon, pinatutuyo natin actually yung mga ano dyan, kinuha natin, sineseparate, kaya actually, tingnan nyo yung huling in-upload kong video, ano yan, hinihimay namin yung mga isda. Alisin mo yun. Kasi ang andalag ay marakas kumain ng similya. Similya po. So dapat mawala. Kaya alisin mo lahat dapat yun. Pagmasdan mo yan, wala nang gumagalaw na ano, ibig sabihin wala nang isda. Bali, mano-mano nyo pong sisimayin yung lupa, ganun po. Hindi, may kanal kasi yan, may technique yan eh. Opo. May naka-kanal ng ano yan, sa gilid. So pag kinuha mo yung mga isda dun, makikita nyo dun sa YouTube channel ko yun. Opo. Mayroon tayong pangkuha. So makukuha mo yung mga isda. Lahat. And then so sorting mo na lang nung kukunin mo yung tilapia, kukunin mo yung mga parimbawa, yung janitor, ihiwalay mo. Ganun. Opo. Ngayon, kung may matitira kang ano, konti na lang yung tubig, hindi mo mape-perfect ng 100% yan eh. Opo. So gumagamit ka ng pamatay, Pamatay po. yung lason. Ano pong tawag doon? Lason po. Lason lang po yung tawag. Actually, yung iba gumagamit ng sodium. Tapos yung iba, TC. Tisid. Yung gano'n na pamamaraan. Actually, yung TC yun ang pinopromote kasi hindi ano yun, parang friendly Opo. sa environment yun. So, gano'n naman ginagawa. So, yun. Para maalis mo, mapatay mo yung mga maliliit Bali na... na peste po. Balik po tayo sa tilapia tay. Ano po yung mga pinapakain ninyo sa tilapia? Sa tilapia, tayo ay dahil ibang pamamaraan natin, Joseph, sabihin ko na sa iyo, ay ang pamamaraan natin dahil talaga dito ay parang organic feeds, no? Organic. So, ngayon tayo gumagamit ng kahit konti lang ng commercial feeds. Para pang tustos lang natin kasi andyan na yung ating mga alaga. Opo. Sayang naman, kahit paano bumibili tayo ng commercial feeds. May isang technique yan, pag nag-pan preparation ka, ay i-condition mo rin ang iyong fan. Opo. Parang yun, nakita nyo ng tubig. Yung sa unahan po, ano? Yes, meron tayo kasi nilalagay dyan, Joseph. Hindi tayo maramot sa kalaman para makita ng mga ating kahit sino. Hindi naman tayo nag-promote na ano. Parang ito yun, gumagamit tayo ng Aqualite. Aqualite po, ano? So, yan. So, parang nilalagay natin yan. Maraming benefits ang bibigay. Pag sa ano po yan, sa land preparation, pond preparation po, ano? Halimbawa yan, na may tubig na. Opo. So, may lalagay mo ito, lalagay mo sa tubig. Lalagay, Tsaka, halong po. ibababad mo sa drum yun, yung ibababad mo sa drum. Sa, Pero meron akong ini-spray naman na dun sa ano yan, yung parang doon, i-spray ko yun. Yung masinag organic naman. masinang organic. Tapos lilitaw yun, magkakaroon ng parang lumot. Yung lupa po. Oo. Ang isda kasi pag bata pa, sa isang buwan, hindi naman niya kakainin ng mga yan. Hindi Opo. naman kakainin ng mga commercial feeds na yan. Yung maliliit lang na kakainin yan. So kung mayroon ka makakapag-provide ka ng lumot, yun lang ang kakainin ng isda. Yun po pinapakain nyo. Oo, yun, parang inilagay mo sa pan. Parang ano po, kunwari, ilang buwan pong ganun ginagawa yan? O daily po ganun? Hindi, parang pinukondisyon mo na yung pan, nandun na yun, lilitaw na yun, Lilitaw. magkakaroon na yun. Tapos pag naglagay ka na ng isda, mayroong nakaabang na pagkain siya. Bali yun na po yung kakainin nila nun, no? Parang sabi ko nga, minsan hindi nila naiintindihan. Bakit daw, pwede ba yun? Dami talagang nagtatanong sa akin. Okay. Bakit pwede ba yun? Sabi ko, kung pwede ba yun, no? So sabi ko, napakasimple lang. Pumunta ka sa ilog. May ilog sa amin dyan. Opo. Ang daming isda. Inaalagaan pa sila. Hindi po. Hindi. Bakit sila lumalaki? Kung sa lumalaki. Dahil yung kung anong mayroon po Dahil kung anong meron. yun lang po yung kinain. Yung natural, di ba? Yung natural food. So tayo, ganun din. Opo. Kahit mag-aalaga tayo ng isda, natural pa rin ang ilalagay natin pagkain sa kanila. Opo. Kaya lang, ang kaibahan lang yun, hindi ka pwede mag-stocking intensity ng marami. Kanod kanina, sabi ko sa iyo, ang isang hektarya, pwede kang mag-alaga ng 1,000, Opo. 100,000. Ngayon, kung mag-aalaga ka ng ganitong pamuran, ay pwede, hindi pwede yun. Hindi mo sila lahat mapapalaki ng ganun.
Ganun lang dito. O, magbabawas ka lang. Opo. Ganun ang mga technique. Pero pwede. At least nakita niyo yan, o. Opo. O, bakit sila lumaki? Bali, ano pa po yung ano nyo? Ano pa po yung pinapakain nyo sa kanila? Sa mga isda? Ayun, ako, sabi ko nga, kahit nang una pong mga interview ko, umitingin lang ako sa aking mga paligid. Nakikita yun nandun. Anong berde yan? Puro, ang lawak ko, puro ano. Alam niyo yan kung ano yun? Water lily Water yan. lily po. Oo, water lily yan. Kinuha ko lang yun, oh. Pinapatuyo ko. Pag napatuyo, ilalagay ko din sa gitna. Bali, pwede nyo din po nilang kainin, no? Oo, matutunaw din yan ng ganyan eh. Opo. Pag Yung, natunaw ng ganyan. ito po, ano po yan ito tayo? Ipot ng ano yan, manok. Yung ipot tayo po, gano'n. Oo. Tapos, bali, bibilad nyo lang po, no? Binibilad ko tapos ini-spray ko siya ng ano. Pinatutuyo ko mga ano yan. Hindi naman, kung basa ang ipot ng manok, hindi naman uupre. Opo. Tapos nilalagyan ko siya ng yung Buhangin po. yung ini-spray ko na siya ng yung masinag organic. Masinag organic po, no? Yung masinag organic po, yung kanina po, yung parang lumot po rin, no? Ayun, ang daming gamit nung Josephs. Actually, maraming gamit yun. Maraming gamit yun sa kahit halaman, palay, kahit sa isda, ubra siya. Ganun po, no? Actually, may bigyan lang kita ng konting kwento doon. Dahil tayo isang technician way back 2 years ago, Opo. binigay sa atin yan ng ating Department of Agriculture, Region 3, so para mag-demo. Yung ganong tactic po, no? Yes, ngayon dalawang company ang humawak sa akin. Isa ito ang Corville Company. Yan, Corville Company. Yung isa, Opo. Masinag Organic. Masinag organic. Wala yung Masinag dito, nasa Tubugegay. So hanggang sa pinagkumpara namin yung palay. Opo. Yung Hanggang dalawang ano po, Yung sa palay. yes. Dahil problema natin dun sa fertilizer. Ngayon, yung Masinag Organic, nakita ko, bigla na lang ang daming lumot doon sa pinita. Opo. So pumasok doon sa utak ko, Pwede na lang kainin po yun, no? oo, pwede sa isda ito ka. So hanggang sa na bumisita sa atin dito yung Masinag Organic, na ano nila, tama nga naman daw, meron pwede din pala sa isda yung kanilang produkto. Doon nalaman po nila. Oo, binigyan ako ng ano, tapos pinag-demo ako doon sa aking mga isda dyan. Opo. Lumitaw. Successful. Yung sa hipon ko dati, partial harvest ko, minsan umaabot ng 80-90 days. Nung sa gumamit ako Masinag Organic, 60 days. 60 days. Ang lalaki na. Malaki na po, no? At yun, may study din sila. 30% ng iyong commercial feeds, malilesen mo. Doon sa masinag organic. Yes, at saka dito. Aqua life po, no? Pag gumagamit ka ng ganito, kung halimbawa gumagamit ka ng 100 bags, Opo. mababawasan, 70 na lang. So, ibig sabihin 30%, maaaris siya sa Maalis mo na feeds, no? Oo, kasi bibilis, lalakas ang mga isda mo. Bibilis ang paglaki nila, tapos tawag rito, magiging malakas ang mga alaga mo. Yung ganyan po tayo, paano po inaalagay yan? Isang beses lang po kunwari. Isang harvestan lang po, isang beses lang po lalagay yan. Actually, ako, nire-recommend ako rito 2 times. Dalawang beses. Pag po. pan preparation ka, lagay mo na. Lagay yun na po, no? Yes, after 2 months, Lagay po ulit. lagay mo ulit. Hanggang sa pag-harvest Yes, po, yes. no? Sa feeds po tayo, ano po yung pangalan ng pagkain ng feeds ng tilapia? Iba-iba kasi, iba-iba ang ano dyan. Mga company lang naman ang ano dyan. Minsan, mayroong ano dyan. Tawag rito, yung sa Magnolia ba? Ano tawag? Vitarix pa rin. Tapos meron din sa New Hope, meron din. Iba-iba kung saan ano available. Kung anong available. Oo, pare-pares lang. Yung kunwari ito pong gamit yung feeds, ano pong pangalan mo? Yung huli kong pinili to, ano to, New Hope eh. Ano po? May company kasi dyan, ang lapit lang. Dito lang po. Ayun o, saan? Yung kulay blue dyan. Sa San Simon, Yung doon po na tayo. yung kulay blue na mayroong kodradong gano'n. Yung mga tilapia po tayo, ilang beses po pinapakain sa isang araw. Actually ako, minsan lang. Minsan lang. Minsan lang ako. Pero tandaan nyo, ang pag-aalaga ng ganito, may nire-recommenda yan.
pwedeng dalawa. Ang Opo. papakain sa umaga, 10 a.m. 10 a.m. po. Sa hapon, 4 o kaya 5. Opo. Pag gabi, gusto mo, 11 o kaya alas 12 ng gabi, pwede kang magpakain. Oo. Yes. Pero tayo isang beses lang. Opo. Minsan, pag nagpakain ako ng umaga, hindi na ako magpapakain. Pero hindi ako na busy ako kanina. So mamaya niya, magpapakain. Bali pa, yung bibigyan niyo po ng feeds po, ito po, ano? Oo, tsaka yun. Dahil, yung ganito po tayo, ilang days po yung pinaprepare dyan? Minsan, 3, basta okay na. Gusto ko naarawan talaga man eh. Yung tuyo-tuyo. Tapos halos nyo na lang po, ano? May mga ano po ba? May mga vitamins po ang ginagamit sa isda? Ito yun. Yung pinakita ko sa'yo. Yan po, ano? Ito na yun. Yan na po yung pinaka-vitamins. Oo, ito na yun. Yung masinag organic, pwede rin po yan. Yes. Kung gusto niyo naman, kung wala kayong ganito, gawa kayo ng probiotic. Probiotic. Yes. Yung probiotic po na, ano po may tutulong? Ayun din. Lalakas ang mga alaga mo. Parang sa tao, malalakas ang immune system mo, lalakas yung mismo ng... Pag malakas kasi yung isda, malakas siya. Anytime, ano yan, malakas, tapos active siyang kumain. Opo. Ganun yun. Yung tilapia po tayo, ilang buwan po kailangan bago i-harvest? Sa pamamaraan ko, 5 5 buwan po. hanggang 6. Pero kung totally feeding, yung iba, 4 na buwan lang. 4 na buwan lang po pwede na-harvestan, no? Yung totally feeding, 4 lang siya. 4 to 5 lang ako, 5 to 6 ay. Yung totally feeding po, ibig sabihin po yung pigs po yung pinapakain 20 nila. lang, puro ano yun, puro kaakibat mo, puro pera ang nihahagis mo ganyan. Opo. Pag puro pigs po, mas magastos na. Ay, oo. Milyon, nangaabutin mo puhunan dyan. Yung ano po tayo, ano po yung paraan ninyo na ginagamit para mag-harvest ng tilapia sa isang pan? Marami pa mamaraan yan, Joseph, no? Pero kasi actually, sa next week ako dito, partial harvest na ako sa tawag rito, sa bangus. So meron tayong panghuli. Net po. May net ako. Oo. Ngayon, pag sa tilapia naman, kung magpapakuha ko dyan, tonelada, meron, doon na tayo kumukuha ng ano, ng mga tao. Para i-harvest. Kasi ano yung kontrata yun. Opo. Please like, subscribe and hit the notification bell.